Alam nyo, dito lang sa atin sa Pilipinas, bumibili ng motor, hindi pa marunong sumakay. Kasi distributor ako ng motorcycle dealership. Maraming mag-request sa amin, pakibili ng motor, ilang cash nyo kami iuwi namin. Magugulat kayo kami. Bumibili ka ng motor, hindi ka pa marunong sumakay. So, I think, through CIPOS, we would like to have more training kasi alam niyo, isa pa sa Japan, before you can get a superbike license, mas mahirap pa sa kotse. Dito sa atin, marunong ka na sumakay na scooter, pwede ka na bumili ng 750cc, 1000cc. Papatayin ka ng 1000cc. Sa primera pa lang, dumadamba na yun. So, we would like to have more, especially these professional riders. They are helping us. They are the one training people. Kaya isa sa mga ano namin dito sa CIPOS is to have a safety and defensive riders. Maybe these kids, these riders will be our instructors. They are very good. Pag nakasuot ng helmet niya, kala mo matanda sa pasakay niya, pag tanggal ng helmet, magugulog ka. Ay, dinatigil mo pala yung sumasakay. Pero pag sumakay, parang tigil sumakay sa motor na yung mga batang yan. So I hope they will be the one to teach and to be our professional instructors, not only on the track, but hopefully they could also help people on the road. So, makapagturo kami dito sa CIPOS na 1,000 tao. Malaking bagay na yan. Hopefully, every year we can train more and more people to our safety and defensive driving. Makaligtas tayo ng 50 buhay sa isang taon, malaking bagay na yun. So we want to continue to do this. Ito yung advocacy namin to help the motorcycle industry. Dahil masakit, marami ang nakikita lalo sa kanya ng Maynila. Nagmamanay ako, biglang may tumatalsik. So, lalo pag uulan, napakaraming aksidente pag uulan. Itong mga rider natin, kung uulan, tumatakbo na 120, 150. Umiikot sa kurbada, 80, pag uulan. Kaya, I hope their skills can all translate to helping other people. Maraming salamat. There you go.